Salamat sa Panginoon sapagkat ang atin pong pagsamba sa Kanya na kung saan ay atin pong naipapahayag ito sa magitan po ng sama-samang pag-awit, sama-samang pananalangin at ganoon din sama-sama pong pagtunghay sa Kanyang mga salita. At tayo po ay always expectant, always excited hearing the Word of God because we know that God's Word is so powerful. I said, God's Word is so powerful. At ang mga salita ng Panginoon keeps on reminding us with our series, Stewardship of Finances. Natalakay po natin po sa loob po ng 2 linggo all about the dangers in loving money because it can really destroy us. Ang atin pong mga pagkatao'y makukurap ng pera kapag atin pong pagka hindi po natin nabantayan ang atin pong pagpapahalaga, hindi po natin nabantayan ang ating attitude towards money. God wants us all to be truly focused on Him, not on material things. At dito po sa talata, sa atin pong one verse ngayon natin pong tatalakayin, dito makita po natin that material things can replace or can take the place of God in our lives. That is what is called mammon. Yung mammon, material things, o mga idols, yun pong nagbibigay sa atin ng mga security, false security sa buhay na ito. And the Bible is telling us not to allow money na tayo po'y gamitin, kundi gagamitin lang po natin ang pera for us to be able to do our mission in this life. Ang pera kahit kailan ay hindi po magbibigay sa atin ng totoo na security in this life. Hindi rin po magbibigay ng totoong kaligayahan sa buhay. Ang pera ay hindi dapat nagiging Panginoon kundi ito po'y alipin. So our message today is entitled Master or Slave. Tayo ba ay alipin ng pera o alipin natin ang pera? At nais natin po na ngayon po ay deklara na ang pera ay gagamitin, hindi po tayo gagamitin ng pera. Sabihin mo uli sa katabi mo, huwag kang papagamit sa pera. Paano nga ba ginagamit ng pera? Ang pera kapag nagsimula na po tayo maghabol-habol sa pera, nawala na po tayo ng kapayapaan, kapag tayo po ay na-focus na sa mga bagay po ng mundong ito, na ano pat, yun pong ating hilig ng laman, yun pong atin pong kayabangan, yung atin pong lust of the eyes, yung ating pride of life, lahat ng yan. Kapag tayo po ay nagsimula ng maalipin ng pera, nagsisimula na rin pong makorap ang ating buhay. So, we are saying that we will never allow money na tayo po'y alipinin at i-manipulate ng pera. At ang pera ay walang masama po dito. In fact, nais ng Panginoon tayo po'y magtagumpay pagdating po sa atin pong mga financial na buhay. Sa atin pong mga kalagayan pong pinansyal, gusto ng Panginoon tayong lahat ay magtagumpay. And God has designed this life to really be successful even in the aspect of money. Gusto ng Panginoon tayo po ay magtagumpay. Subalit hindi sa pamamaraang tayo po'y maghahabol ng pera, kundi sa pamamaraan na tayong hahabulin ng pera. Ang totoong financial freedom, sabi po natin noong nakaraan, ay hindi yung wala ka ng pangailangan. Yes, kahit tayo may pangailangan, maaari pa rin tayo pong maging malaya financially sa pamamagitan po ng ating pananaw that we know that God is our supply. We know that God can meet all our needs. Yung alam nating ang Diyos ang magkakaloob ng lahat nating pangailangan, yun po ang kalayaang pinansyal sa buhay. Sapagkat nabanggit nga po natin noong nakaraan na kahit tayo po ay mayroong mga obligasyon sa buhay, kahit tayo po ay may mga binabayaran, pero alam mo naman ang Diyos ang magkakaloob ng lahat ng iyon. At yun pong ating mga obligasyon sa buhay na siya namang kailangan. At kung tayo man po ay meron po mga hinuhulugan, ang mahalaga, alam natin na sa Diyos manggagaling ang ating panghulog buwan-buwan. Amen ho ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon.
And ito pong realidad ng buhay. May pangailangan, but God wants us all to trust Him para po sa Kanyang supply sa lahat ating mga pangailangan. And we know, nang sinabi po sa atin ng Philippians 4:19, that God shall supply all my needs, all our needs, according to the riches, not of our nation, not according to the riches of the country, not according to the riches or your salary, but according to the riches of Christ Jesus. So, ibig sabihin po, ang ating kayamanan, ang atin pong provision ay hindi po nakasalalay sa kung ano ang trabaho meron tayo. It does not depend on your position. It does not depend on your talents, on your skills, but it depends on God's provision. So we mean na ang totoo pong pinalaya ng Diyos ay yun pong hindi nababalisa. Yung pong taong payapa at panatag na siya'y umaasa na ang Diyos ang magkakaloob ng lahat ng kanyang pangailangan. Can I hear a good amen? Opo, tayo po ay maaaring maging malaya. At ngayon, ang nais ng Panginoon, tayo po'y magtagumpay. And in fact, kaya ng Diyos na ibigay. Mayaman ang ating Diyos. Kaya ng Panginoon ibigay ang lahat ating pangailangan. So, ang kailangan po natin ay maging panatag at payapa sa Kanya pong kakayanan. Yung magagawa po ng Panginoon. We are trusting God for greater things. Kung ang Panginoon, ang siya nagbibigay sa atin ng kakayanan para po kumita, para maging maginhawa at para magtagumpay. Sabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 18, Deuteronomy 8:18, we are told that ang Diyos mismo is giving us, Deuteronomy 8:18, He's giving us the ability to produce wealth. Remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Kaya ho mga kapatid, kung tayo po ngayon may pangailangan sa pera, kung siya ang nagbibigay sa atin ng kakayanan para yumaman, kailangan natin po siyang kausapin ng masinsinan. Hindi po kalooban ng Diyos na tayo po'y mabuhay sa kabigatan, na mabuhay po tayong alipin, na tayo po ay lagi pong bigat na bigat, saan po ang panggagalingan. Opo, kung tayo may problema po financially, so kausapin po natin ang Diyos ng masinsinan at i-discuss po natin sa Kanya ang lahat ng ating pangailangan. Pero kung tayo po'y patuloy na mag-aabol sa mundong ito at makukurap tayo ng pera, at tayo po'y maalipin po ng ating mga pangailangan, even ng material things, then it can take the place of God in our lives. At ang tanong po sa atin ngayon, how can we make God the real master ng atin pong mga buhay, ng atin pong mga finances? How to make Him as our master and so not to be slave ng atin pong mga pangailangan, ng atin pong mga financial condition and situation. In this verse, we can find three important things when we say, Lord, I want you to be the master ng akin pong finances. Kung atin pong tutunghayan po ang atin pong pagtatalakay, this is the stewardship of finances, na this exposes who is our real master. Sino po ang atin pong master? Tingnan po natin po sa talata, verse 24. First thing, no one can serve two masters. No one can serve two masters. Now, here is the key word, serve. Can we say all together, serve? Kapag hindi ka na makapaglingkod, kapag ka nahihirapan ka na ibigay at ilaan ang buhay mo sa paglilingkod because of your so many concerns, na ano pa sasabihin mo, pagka okay na ako, pagka settled na ako, at saka na ako maglilingkod, then that means He is not your real master. And this takes the place of our real master. Serving God
Yun po ang kahulugan that we are making Him the real master, totoong master ng atin pong finances. Number one, that means serving God. Serving God with the money that we have. That is our first point. Can we appear that on the screen? Na pag sinabi po nating ang Diyos ang master ng lahat ng nasa atin, that He is the master ng ating trabaho, ng ating negosyo, ng atin pong mga properties, then we are ready to serve Him. If we are hindered, if we don't find time anymore to serve Him, that means yun pong atin pong deklarasyon that we want Him to be the master, and thus He can bless us sa atin pong buhay. Financial, hindi po magiging totoo sapagkat ito po ay kabaliktaran ng atin pong pinapahayag. Because money now becomes the mammon. Money becomes now our master. Alam niyo po, this sermon ng atin pong, this series has actually called the attention of so many. Kung atin pong bubuksan po ang atin pong mga Facebook, makikita po natin dyan, yun pong excerpt ng ating sermon, that it has actually called the attention ng napakarami. Na in fact now, sa atin pong sermon about money, 10,000 plus na po ang react. Imagine that. Ang nanonood po, mahigit kalahating milyon na ang nakapanood po ng atin pong series about money. At yun pong share, almost 5,000 shares. Imagine that. Ibig sabihin lang po, sa marami po, sa mga tao po, still marami pa rin mga tanong pagdating sa pangailangan. And one of the things that has called the attention of many ay yung pagdating sa atin pong panahon na nilalaan sa Diyos na ang minsan ay kaagaw pagdating po sa atin pong mga concerns, sa ating mga financial obligations. But God has said na kung pagpapasyahan mo, naunahin siya, ang Panginoon kahit kailan, hindi po pwedeng pumalya, providing all the needs that we have. The Bible is very clear in its declaration na pag inuna mo ang Panginoon, ibibigay niya naman ang lahat ng pangailangan mo. Pag inuna mo siyang tingnan, siya naman ang titingin sa lahat ng ating pangailangan. Can I have a good amen? Sapagkat ito po isa pong struggle po natin po sa buhay on how can we make Him as the real master ng ating buhay so become free in this life. Ang maalipin po ng mundong ito ay ibig sabihin, makalimutan po natin kung ano talaga ang ating mission po na dapat gawin. The assignment. At naikwento nga po natin noong nakaraan ng isang batang naghahangad na gawin ang kanyang assignment na pinakamainam, subalit nung dumating ang result ay nakalagay na napakalaking letter F at may bilog pa, ibig sabihin failed. At dahil po doon, meron namang nakalagay na napakaganda ng kanyang report, napakaganda ng presentation, subalit nakalagay po sa ibaba, this is not the assignment. Kung bakit pala failed, hindi pala yun ang assignment na kanyang ginagawa. So it's really easy for us to be misled na marami tayong pwedeng kaabalahan, pwedeng gawin that we thought na ito na ang ating mission sa buhay. Subalit, it should not be the other way around. Uunahin mo muna ang iyong mission at pagkatapos noon, ang probisyon ng Panginoon. Ang daming mga pangailangan sa buhay, ang dami po ng mga problema natin, mas lalo po tayong lumulubog sapagkat hindi ho natin namamalayan that we are not really doing our assignment. Ano ba ang assignment na binibigay sa atin ng Panginoon? Sabi po ng 2 Corinthians chapter 9 verse 8, 2 Corinthians 9:8, God wants to supply all our needs so that we will continue to abound, serving Him, abound in every good work. God is not only able, but He is also willing to bless us. He is not only able na may kakayanan siya to provide all our needs, but He is so willing to bless us if we will continue to abound in our mission.
So not the other way around. Nang sinasabi natin kapag ka siguro meron na ako at saka ako nalang ibibigay ang buhay ko. Pero hindi na po dadating yun. Sapagkat ang kaaway gagawa ng paraan na hindi mo makita ang iyong misyon at mabulagan ka ng mundong ito. Sapagkat ang gagawin ng kaaway ay magsimula pong palabuin ang ating buhay. Yan lang ang gagawin ng kaaway. Sa paglabo ng ating buhay, hindi natin makita ano ang dapat po nating gawin, ano ang misyon na kanyang ibinibigay. He wants us to be doing our mission in this life so we abound sa atin pong paglilingkod sa Kanya. At ito po isang pagpapasya. Nang sabihin po ni Joshua sa aklat po ng Joshua chapter 24 verse 15 ng Joshua, sabi niya, bahala kayo sa inyong sarili kung sinong Diyos ang gusto niyong paglingkuran. But as for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, ako at ang aking sambahayan, ako maglilingkod sa Panginoon. Sapagat dito napakaraming mga options. Ang dami pong pupwedeng mga pamilian. Subalit, ang kailangan lang natin ay ang tamang pagpapasyahan. That we will serve God no matter what, kahit kapos, kahit kulang. Ang sikreto ay simulan siyang paglingkuran. Hindi po kailangan nandiyan na ang lahat. Kagaya po ng isang lalaking halata naman pong nagmamagar at nagmamayabang lang. Ang sabi niya, Pastor, kung meron lang akong 1 hektaryang lupa, hindi na tayo mahihirapang pagbili ng lupa. Ibibigay ko na ang 5,000 square meters, kalahating hektarya. At naramdaman, dama mo naman talaga ang kanyang kayabangan. At sumagot ang pastor at siya'y pinatulan. Ang sabi sa kanya, kapatid, halimbawa lang na 5,000 square meters na lang ang iyong lupain. Ikaw ba'y handang magbigay ng kahit 2,500 square meters para sa ating church? Sabi niya, Pastor, hindi kayo magdadalawang salita. At nagpatuloy pa ang kanilang discussion. Ang sabi sa kanya, paano kapatid kung meron kang 2,000 square meters? Are you willing and ready to give that 1,000 square meters para sa gawain ng Panginoon? Ay, Pastor, hindi kayo magdadalawang salita. And finally, ang sabi niya, kapatid, kung ang lupa mo ay 1,000 square meters, handa ka bang ibigay sa Panginoon ang 500 square meters? Sabi niya, Pastor, alam mo nang 1,000 square meters lang ang lupa ko ngayon, magbibigay ko pang 500 square meters. Pagka moment of truth na, kapag kung ano na ang nasa iyo, handa mo bang ipaglingkod sa Panginoon? At doon nakikita ang ating kahandaan if we are really ready and willing to serve. Sometimes ang inisip natin, hanggang dyan lang talaga aking magagawa. Problema ko, napakadami kong kaabalahan. And God knows. And also you know. But God wants us to abound. Even in our finances, dinesign niya ang ating mga buhay na magtagumpay. And I believe that God wants us not to be running after money, but to be running after God. In Matthew chapter 6 verse 31, we can find there na ang mga pagans, they are not serving God, they are serving mammons, they are serving money. At sila mapagmahal sa pera. Kaya sa 32, pinakita dyan na ang mga pagano, they are running after those material things, but we are not running after material things. We are running after God. Hindi tayo naghahabol sa pera. Naghahabol tayo sa Diyos. Amen! At pag tayo naghahabol sa Diyos, tayo na hahabulin ng pera. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, handa ka bang habulin ng pera? Sana'y maabutan ka, kapatid. Ang totoo na paglilingkod sa Panginoon, ang hinahabol-habol natin ay ang Diyos nating pinaglilingkuran. At pag hinabol na natin ng Diyos, nang sinabi po sa atin ng Biblia, and my God can supply all our needs. Kaya niyang ibigay ang lahat nating pangangailangan at ang supply po ng Panginoon kahit kailan hindi po nauubusan. Tayo po ay sumasala, subalit ang Diyos kahit kailan po hindi po mauubusan. And if we keep on running after Him, then tayo po ang hahabulin
ng kanyang mga pagpapala. And my God will supply all our needs. Kayang-kaya ng Panginoon at gustong-gusto po ng Panginoon na tayo po ay samahan po sa lakbayan na ito. He wants us all to be successful. In fact, the Bible says, God wants us to be on the top, not at the bottom. He wants us to be the head and not the tail. He wants us to be successful. Gusto po ng Panginoon na tayo po ang hahabulin ng tagumpay. Kaya mo bang pagtiwalaan yun? God can make us truly mighty in the land if we are going to be conquering this world. Then, ang pera po, material things, kasunod na lamang. But we have to make a decision that we are serving God no matter what, kahit sa gitna ng pangailangan, paglilingkuran natin ng Panginoon. Kahit sa gitna ng pangailangan, walang anumang bagay na makakahadlang, we will keep on serving the Lord. Meron bang malakas na amen dyan? Meron bang palakpak para sa Panginoon? Yes, Lord God, we'll be serving you. We'll be serving your purpose. And God will take care of all our needs. Ang Diyos ang magkakaloob. Kahit na anong sitwasyon mo ngayon, kalagayan mo ngayon, pagpasyahan mong paglingkuran ng Diyos kung ano meron ka. Hindi mo pinag-uusapan kung malaki na. Ang pinag-uusapan kung ano ang nasa atin ngayon, simulan nating ipaglingkod sa Panginoon. And sometimes we say, ano pa ang aking maibibigay? Kapus na nga. Ano pa ang aking mailalarga? Ang dami na nga umaasa sa akin, ang dami na nga ilangan. Alam niyo po, ang Panginoon, siya po ay just. He's a just God. He wants us all to experience ang kanyang goodness. Tiyak po, ang Panginoon meron pong magagawa po sa ating sitwasyon. And again, if our problem is money, kausapin natin ang Diyos sa masinsinan because He is the God who gives us the ability. He gives us the ability to be truly rich and wealthy. Sino po sa atin dito po ang gustong umasa sa Panginoon para sa kanyang kayamanan? Itaas nga po ang kamay at mas mataas na kamay. May the Lord right now take note from above, take note from heaven. The Lord will bless you right now. Maaari mo nang ibaba ang iyong kamay. At ang Panginoon, He will never disappoint us if we will be doing our assignment. If we will keep on honoring Him sa ating mga buhay. That is His promise. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya po tayo iiwan. And very interesting na sinabi niya po ang mga katagang yan na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan sa gitna po ng atin pong mga financial struggles. God will never leave us nor forsake us. Ikalawang bagay po. When we say that God is our master, hindi ho tayo papaalipin sa pera. Ang pera ay gagamitin natin as a means upang magampanan natin ating assignment. First, serving Him. Secondly, sabi po ng talata, either you will hate the one and love the other. Either you will hate the one and love. The key word is love. Ibig sabihin po, this is a means for us to be telling Him that, Lord, Ikaw ang pinakamamahal ko sa buhay. In Mark chapter 12 verse 30, Mark 12:30, sabi po ng talata, you should love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind. Mark 12:30-31, we can find that we should love God with all of this. Our heart, our soul, and everything. Nang sinabi po sa atin, verse 30 only, we should love the Lord your God. So that means, kasama po, even ang atin pong mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Even our finances are all means for us to do our assignment, loving Him more than anyone and more than anything. Pag pinakamamahal natin ang Panginoon, ililigtas tayo ng Diyos sa maraming mga gusot at marami po na mga pwede po tayong pagkalagyan sa buhay na ito
kasuungan sa buhay na ito. In 1 Timothy chapter 6 verse 9, we are told, 1 Timothy chapter 6 verse 9, ang dami po tayo nasusuungan, ang dami po natin pong napapasukan na maraming mga bagay na nagdudulot po sa atin po ng pagkawasak sa buhay. Kung bakit nasisira po ang buhay ng marami is because they are not loving God more than anything, more than anyone, sapagkat ang kanilang pagmamahal ay na-focus sa maraming mga bagay, na-focus sa mundong ito. Even sa sinabi po sa atin sa talata, sa 1 John chapter 2 verses 15 to 16. 1 John 2, 15 to 16, yung mga tao na nagmahal sa mundo, hindi na makapagmahal sa Diyos. Kaya do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father. Nawawala, tumatabang, natutuyot ang pagmamahal sa Ama dahilan sa pagmamahal sa mundo. Ano nga ho ba yung pagmamahal sa mundo? Sabi sa verse 16, yung pinagbibigyan po natin lagi po ang kagustuhan ng ating laman, lust of the flesh, lust of the eyes, yung po mga achievements sa buhay, yung pride of life, lahat po ng bagay na nagpapayabang, nagkikater po sa atin pong mga ego. Maraming mga bagay po na nagpapalamig ng ating pagmamahal sa Diyos. Our assignment is to love God more than anyone and more than anything. But if this happens, nagsisimula pong tumabang at lumamig ang ating buhay. At kagaya po ng kwento na lagi po natin po na napapakinggan, ang lalaking mayaman na ang kanyang buhay sa Mark chapter 10, 20 to 21, Mark 10, 20 to 21, there we can find ang pinakamalungkot na tao. Nung sinabi niyang, ginagawa ko lahat ng ito, and then 21, please. Sabi ng 21, Jesus looked at him and loved him. One thing you lack, he said, go sell everything you have and give to the poor. Ang kanyang yaman po, ang siyang naging hadlang upang mahalin niya ang Panginoon ng lubusan. And you will have treasure in heaven. Then come, follow me. And look what had happened. Verse 22. Verse 22 says, siya po ay umalis. Sobrang lungkot. He went away sad because he had great wealth. Kung hindi mo pinakamamahal ng Diyos, narito na ang buhay na pinakamalungkot. Kung hindi siya ang pinakamamahal mo, you just open your life sa isang posibilidad na isang buhay na napakalungkot sapagkat nagsimula mo ng mahalin ang mundo, ang material na bagay. Kapag hindi ang Diyos ang pinakamamahal, nagsisimulang pumasok ang mundo sa buhay. Pag hindi ang Diyos ang pinakamamahal, nagsisimulang buksan ang ating puso sa pinakamalungkot na kalagayan sa buhay. He went away very, very sad sapagkat pinakita niya lang na hindi talaga ang Lord ang kanyang master. Hindi niya ho talaga mahal na lubusan ng Panginoon. Mas mahal niya po ang material na bagay sa kanyang buhay. Ang dami pong mga pagsasama ang nasisira at tumatabang dahilan po sa pera. Just imagine it, na minsan kapos na nga at wala nang ang pera, nag-aaway pa. Ang pinag-aawayan ng marami ay ang sabi natin, mababaw na pag-aawayan, pero iyan ang nangyayari. Sapagkat it started to corrupt even our hearts. Nawala na po yung atin pong init at tamis ng pagmamahal sa Panginoon. You know, believe it. Kapag pinakamamahal natin ng Panginoon, tayo rin po ay magiging mapagmahal sa ating mga asawa. Pag pinakamamahal natin ng Panginoon, mas matututo tayong magmahal ng tunay sa ating mga asawa. Amen? Opo. Ang daming mga pag-aaway, di ba? Ganun. Kaya ho, sa pag-aaway ng pinanggalingan ay pera, huwag nyo nang patagalin yan. Ano mang pag-aaway, huwag mo nang pahabain pa.
Pag alis ng bahay, makipagsettle na. Baka mamaya hindi pa makabalik yan. Kaya sabihin mo sa kanya, sorry na, baka hindi ka pa makabalik dito sa bahay ng buhay. At sasagot siya sa'yo, baka naman ikaw mauna ka pa sa akin. Ano? At yun, kayo nag-away na. Ano pinag-awayan? Pera na naman. Mga kapatid, marami pong mga bagay po ang nagpapalamig sa atin pong pagmamahalan, pagmamahal sa Diyos, maging sa ating pagsasama sa buhay. Naikwento ko nga po, I just read, na sa pagsasama ng mag-asawa, nagpapatagal ng buhay ng asawa, lalo ng lalaki, nasanay po, pag nagpapaalam daw, pag-aalis daw ng bahay, pagsanay po siyang humahalik sa asawa, nadadagdagan ang kanyang buhay ng 20%. Halimbawa, mabubuhay ang iyong asawa ng 80 years. Kapag hindi humahalik sa kanyang asawa, hindi maayos ang relasyon, nagiging 64 na lang ang kanyang buhay. Tanong mo nga sa asawa mong katabi, gusto mo bang humaba buhay mo? Ayan. Iyon ang dapat mong gawin. Sapagkat, imagine, hinalikan mo asawa mo at naramdaman mo that inspiration, masaya kayo. Alam niyo, ang pinakamagastos po, sa buhay ay yung hindi masayang pagsasama. Pinakamahirap po yan. Sapagkat wala kang paggagalingan ng lakas, sigla sa iyong ginagawa, kaya humahaba ang buhay, ng mga mag-asawa na sa simula pa lang po, sa morning pa lang, sa umaga pa lang. Kaya nga kinukwento ko lagi, ginagawa ko sa aking asawa, pagkagising ko, kahit di pa ako nagtututbrush, pinupupog ko na ng halik ang asawa ko sapagkat gusto ko humaba buhay ko. Hindi, of course, huwag na muna natin gagawin yan. Alam nyo, napakahalaga na ating ma-establish ang pagmamahalan sa isa't isa sapagkat it creates in us yung kakaiba pong chemical sa ating katawan na nagpapasigla at nagkakaroon tayo ng mas malaking porsyento na paglabas po natin ng bahay. Sapagkat alam mo, mahal mo ang Diyos at na-express mo pagmamahal mo sa iyong asawa, sa iyong pamilya. Pagpapalain ka ng Diyos ng mas mahabang buhay. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, tingin ko mahaba pa buhay mo, kapatid. Tingin ko mahaba pa buhay mo. Sapagkat marami pang pagpapala ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Amen! Sa lahat po na umaasa sa biyaya at pagpapala ng Panginoon, magsabi ng malakas na amen. At sabihin mo sa katabi mo, yayaman ka, kapatid. Yayaman ka, kapatid. Sapagkat ito ang nais ng Panginoon. God has designed our lives, this life, to become victorious, to become more than conqueror, lalo pat lahat ng ating ginagawa. Basta't ang sentro ang Panginoon ng ating buhay, ang ating pagmamahal sa Kanya. Alam natin po, hindi tayo mapapahiya. Kapag ka mapagmahal sa Diyos, kasama po ang ating pera. At sabi nga po ni David, ayokong maglingkod sa Diyos na hindi ko naramdaman ang kurot, ang pain, even sa paglilingkod sa Panginoon. Sa 2 Samuel chapter 24, verse 24, we can find there, 2 Samuel 24:24, sabi po ni David, kahit na pupwede ako na, sabi ni Arauna, pwede mo namang kunin na lang yan lupa na yan, huwag mo nang bayaran. Pero sabi niya, I cannot offer to God, I will not sacrifice unto the Lord something that costs me nothing. Kaya ho, pag mapagmahal sa Panginoon, hindi po issue ang pagbibigay sa kanyang gawain. It's not an issue anymore. And sa church, hindi po issue. Even ang atin pong pagdadala ng atin pong mga ikapu. And if the Old Testament taught about that, the New Testament, ito po ay continues to allude with that. And in fact, if I may say unto you, hindi na nga po issue yung 10%, kundi higit pa kaya po nilang ibigay. Sapagkat ang issue na po pagdating sa New Testament ay yung pagmamahal natin sa Panginoon. Kaya hindi lang 10% ang usapan. Ito po'y prinsipyo na ng buhay na alam mo na pag ikaw ay nagbigay, kahit kailan, hindi ka pa pagkukulangin ng Panginoon. Meron bang good amen? Na pagka nagbigay ang Panginoon, hindi po pwedeng sapat-sapat, sakto-sakto lang. If God is able to give the greater gift, napaka-nonsense naman for us na tayo po ay magigipit sa mga bagay po na napakaliit na bagay lang yan. It doesn't make sense for us to be deprived of so many blessings. Nakahanda po ang mga pagpapala ng Panginoon sa mga tao po na nagpapasya
na hindi lang siya paglingkuran, kundi po siya'y mahalin ng buong buhay. Kasama po lahat yan. Opo, we have seen it, na sa lahat po ng nagpasya na ibigin ng Panginoon, kasama pati ang kanilang bulsa sa paglilingkod sa Kanya. Kasama po ang bulsa. Kasama po ang ating mga finances. Yes, maraming mga tao po, they are always saying, it's not the time yet. Nung atin pong itinayo po at pinasimulan po ang Hagay because of our CTFE, alam niyo po kung paanong sa Old Testament mayroon ng mga reaction. Even po sa atin po, kahit po sa ibang mga churches, lagi po may reaction pagdating po sa pera. Na tila baga sila'y pinipilit na magbigay ng pera. Subalit, ang pera, hindi po pinipilit na ibigay mo. Kung hindi ito, ay kapasyahan natin po na alam natin ang Diyos natin mapagbiyaya at kung siya po'y magbalik, higit pa sa ating inaasahan because we can never outgive God. And we just made a decision na kahit po anuman ang sabihin po nilang, this is not the right time yet. Subalit kung tayo po'y nakinig sa mga taong sinasabi po nilang hindi ito ang panahon, di sana'y wala po tayo ngayon na ini-enjoy ng mga bunga ng ating mga pananampalataya. Yes, ang nakinabang po ay ang atin pong hakbang ng pananampalataya. We know how God has given us that property in Caloocan. Ang istorya po nito ay napakatindi kung paano po ito dumaan sa bunga ng mga pananampalataya at pananalangin na kahit kailan po hindi natin inobliga ang sinuman. Kahit po mga negosyanteng nagpapautang, hindi po yun ang ating pinatulan. Ang atin pong sinundan ay ang kapahayagan ng Diyos that every step of the way, tayo po'y nag-aabang anong gagawin ng Panginoon. Na parang nag-aaral na estudyante, na kapag dating na eksaminasyon, excited na paano magpo-provide ang Panginoon. And even when I was studying back then, I know how we sit to trust God every step of the way. I entered even sa Bible school with no promise of any support from anyone. But I just made a decision to step and to study by faith. At dumating sa punto ng aking buhay that I became excited pagka meron ng eksaminasyon on how God will provide my needs, pambayad po ng matrikula. Trusting God for greater things, yan po ang ating kailangan. And our church is blessed by God because we have trusted Him for greater things. Even our CTFE, ito po ay isang napaka-konkreto po na pag-honor ng Diyos sa ating mga pananampalataya. That He has honored it. And now, nasa second floor na ho tayo at nabuhusan na yun, purihin ng Panginoon sa mga greater things na ina-accomplish niya in us and through us. Atin pong palakpakan ng Panginoon. Amen. Wala tayong inubligang sino man. At ang atin pong naisin, kagaya na sinabi ni Nehemiah, chapter 2, verse 20, Nehemiah 2:20, basta't sa amin. Kami hakbang ng pananampalataya, Nehemiah 2:20. At sino mang makikiisa ay kasama namin. Sa lakbayan na ito, I answer them by saying, the God of heaven will give us success. We, His servants, will start rebuilding. But as for you, you have no share in Jerusalem or any claim or historic right to it. So, ibig sabihin po, sa lahat po ng atin pong kalakbay, kasama po sa pagtatayo, wala pong pressure. There is no pressure in giving. That is the rule of the thumb. No pressure in giving. If you want to give, then you will have that share in that historic right sa ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. At alam naman natin po na sa lahat ng sakripisyo, wala pong natatalo. Basta't ginawa mong sakripisyo para kay Lord. Wala pong natatalo sa pagsasakripisyo at pagbibigay sa Panginoon. In fact, God is opening the windows of heaven upang ibigay niya ang lahat ng pagpapala sa iyo. And we just make this decision. When we started this CTFE and we joined that Hagay community for CTFE, alam nyo sa simula, parang hindi mo akalain na ang mga kapatiran po ay tutugon. Subalit,
sa isang salita, kasama ng panalangin, ang mga anak ng Diyos ay tumutugon. Because they love the Lord, it's never an issue anymore. The finances, the giving, the shelling out ng atin pong mga tinatangkilik. And then lastly, sabi po ng talata sa ating 6:24 na Matthew, the Bible tells us that they will be devoted to the one and despise the other. The key word is devoted. When we say devoted, ito po ay yung katapatan, the issue po ng ating katapatan. Hindi po issue yan po ng atin pong laki ng magagawa, kundi issue po ng ating loyalty sa Panginoon, because He is not expecting us to give something na higit pa o lampas pa sa ating magagawa. Devotion means pinapakita sa atin sa Biblia kung ano ang kaya mong ilaan. Sabi po ng 2:42 and 46 ng Acts 2:42 and 46, we can find there that devotion to God ay yun pong ating magagawa sa kung anong binigay niya. No comparison na mas malaki ang binigay ng iba at mas maliit lang ang kayanan mo at mahihiya ka sapagkat ito lang kayanan mo. No. Because devotion in the Bible ay kung ano ang iyong magagawa. Pinapakita ho rito that we are faithful and loyal sa binigay po ng Panginoon. Because in Proverbs chapter 3, 9-10, Proverbs 3, 9-10, we can find na we are devoted when we start to honor the Lord with whatever we have, with the wealth. Not in comparison with others, with the first fruits of all your crops. Yun pong atin pong anumang kinita, anumang nasa atin. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. And then verse 10, the promise of God, then your barns will be filled with overflowing, and your vats will brim over with new wine. The promise of God, for those who want to devote themselves, to be faithful. God calls everyone to be faithful and devoted. He wants us to be continually be faithful and loyal sa kanyang mga binigay sa atin. And in that verse we can see na ang Diyos po ang pinanggagalingan na lahat. He is the ultimate honor. And because of that, our ultimate loyalty ay ang pinanggagalingan. Hindi po sa binibigay, kung hindi sa pinanggagalingan. And we know that God has His timing also. Your barns will be, and will brim over with new wine. Being devoted means we also respect His timing. And God, hindi po siya po mahuli sa kanyang pag-abot po sa atin po mga sitwasyon. And God wants us all to be asking Him, sino, Panginoon? Sino ang aking pagtitiwalaan? Whom have I? Sino ba ang meron ako sa panahong ito? God knows all our needs. He knows all our concerns. He does not want us to live na tayo po'y lagi nag-worry sa ating mga buhay, sa ating mga situation. God can do and can accomplish more than and beyond sa atin pong inaasahan. He wants us just to be faithful sa atin pong mga buhay at hindi po sinusukat ng Panginoon ang laman ng ating bulsa. Ang sinusukat niya ay ang laman ng ating puso. And if God is with us, the Bible tells us, nothing can even stand against us. Mga pangailangan sa buhay, ang ating mga sitwasyon, God has His own way of bringing us into a successful life. Pangako ng Panginoon, hindi niya tayo pagkukulangin, hindi niya tayo pababayaan. All He wants from us is to make Him as our master by serving Him with what we have, by loving Him no matter what, and by being devoted and faithful to Him. From here on forward, let us all pray. Lord, we thank You for we can always, Lord God,